Naman, huwag niyong proteksyonan yung mga magnanakaw. Malacanang kayo, hindi Benjola. Malacanang, susunugin namin yung Malacanang. Huwag din namin napasok. Huwag din namin napasok. Susunugin namin yung Malacanang. Naku po, halo-halo po ang mga nagrarally ngayon. May Dilawan, may Pinklawan, at may pro-DDS. At syempre guys, ito po yung ibabalita ko sa inyo ngayon. Kinabahan na po itong si Evelisa, PBBM, at etong si Tamba. Alam niyo ba kung bakit? May nagtangkang lusubin ang Malacanang ngayong hapon lang po. At alam niyo ba kung anong ginawa nila? Nilockdown po nila ngayon ang Malacanang. Naka-lockdown na dahil nga po takot na takot itong si PBBM at si Lisa na makaladkad. Natakot sila, baka matulad sila sa Nepal na hinulog sa ilog at yung first lady nila ay sinunog at binugbog. Mangyayari kaya yun? Malalaman natin yan kasi ang rally po hanggang 23 o kakaumpisa pa lang pero may tension na kaagad ang nangyayari. Ano? So ito po yung balita ilalim na sa mahigpit na lockdown ng Malacanang nitong hapon matapos umanong tangkaing lusubin ng ilang rallyesta mula Ayala Bridge, Manila. Ayon sa ulat, silyado na ang lahat ng gate ng palasyo matapos sumiklab ang tensyon sa nasabing tulay. Ilang grupo umano ng rallyesta ang nagpakitang intensyon na tumulak pa Malacanang. Hala ka, BBM. Lagot kayo, magtago na kayo, Elisa. Nako, BBM, nako. Kita nyo ang galit ng taong bayan, Lockdown na pala kayo ngayon. So, panuorin natin guys ang mga kaganapan ngayon doon sa Romualdez Street. Pati Romualdez Street pala guys ay talaga namang nilusob po ng mga rallyesta. Ito, panuorin po natin. Kita ba? Hindi yata nakikita. Ganyan, ganyan. Ganyan. Pinagsaktan nila yung mga bakal sa ating likuran. Kawawa naman yung mga pulis. Bakit mga pulis yung inano niya? Sa bagay, binabato nila yan para makalusot siguro sila papuntang Malacanang. Wala na, naka-lockdown na. Napatras na itong mga pulis. Napuksan na yung kalsada ngayon. Nagsusubok sila mag-establish ng posisyon. Takasar nga natin. Pero napapatras ulit sila, no? At hanggang na, mayroong mga naka-vest. May mga vest yung ilan sa mga pulis. May mga helmet na nahulog na. Yan na nga lang, focus ko. Yun, no? Merong shield na dinampot sila. May isang kasama rito. May isang kasama doon sa marinista na nagsuoli ng shield. Sinuoli rin nila isang bat ng pulis. Mayroong mga umaawat. Sa mga kabataan, may mga umaawat na rin. Grabe, ang gulo na talaga. May mga umaawat na dito sa mga kabataan at pawang mga lalaki. Pero may mga naghahagis pa rin ng mga bote. May mga sumisigaw ng mga kabataan na huwag paputok ng baril, pero wala tayong nakita yung nagpaputok. Pero sa kabila nung may mga sumisigaw sa mga kasama nila na huwag mabato, tuloy-tuloy pa rin sa pagbabato yung sa mga kabataan na naririto sa paanan nitong Ayala Bridge. Isa sa dahilan, ayon na nga sa mga nakausap nating pulis kung bakit pinarikadahan ito ay dahil sa ayaw nila itong mag-anan, partikular na
dahil pagbaba tuloy ito bago ka makarating ng Menjola, ang unang madadaanan ng isa sa mga gate ng Malacanang at ang unang tanggapan na madadaanan ay ang tanggapan ng Department of Budget and Management. Ito may dumampot pa ng mga halaman. Umaatras pati yung SWAT, umaatras pati yung SWAT. Umaatras, nakaakma na yung isang SWAT. Pero lumalapit itong mga kabataan. Grabe. Mukhang ano yun, kung hindi flashbang yung pinapuputok nila, di sabihin yung may ilaw na may usok, may tear gas, posibleng yan na yung ito, may isang sa mga nagbigan. Nakalagay sa kanyang hawak-hawak, laban para sa karapatan, laban para sa hostisya. So yung isa sa mga sinasabi natin, smoke bomb, may inihagin sa smoke bomb, galing sa mga kabataan. Padaanin nyo na lang kasi. Naku po. Ito naman. Huwag niyong proteksyonan yung mga magnanakaw. Mga bata ito. Subukan natin lumapit. Nonoy, ilan taon ka na? 15 anyos? Taga saan ka? Taga saan? Hindi, lugar, city. Bawal. Hindi mo naman babagitin kung saan nagsabi. Bawal. Taga Maynila ka, taga Quezon City. Maynila. Maynila, okay, sige, go. Yan, 15 anyos. Wala, tinatanong lang kung taga saan ka. Maynila ako natin. Okay, go. Wag mo na mag-iisa, isa ka. Yan, nagpaputok na lang Yan, nagkapatuhan na naman. Maabante na yung pulis. Teka, nagre-establish ang posisyon. Yung pulis mo sa kabilang banda, nauna nang napalayo. Baka mamaya mga DDS na naman pagbintangan yan ha. Ginagawa ng baka. Parang ginagawa ng laro ngayon. Mga DDS ngayon, nagkantahan lang sila. Pero ito ba yung mga Gen Z? Yung naririnig natin, hindi lang natin sigurado kung yun ay tear gas. Ang problema lang, medyo may pagbugso ng hangin dito sa kinilalagyan natin. Kaya kung sakali mang magpapaputok ng pagkakas sa tear gas dito, ay kakalat na Hindi kaya drama lang ito para makapag-declare ng martial law? pagkakatandaran natin sa ganyang klaseng mga bagay. Flashbang, yan yung pag pinaputok mo, may bahagyang usok pero maliwanag yan at may ingay. So parang pan-distract, pan-disorient sa mga tao. Yan yung ginagamit kapag may mga ganitong klase ng aktibidad para masira yung anumang aktibidad ng mga grupo. So teka, ito tinatabihan nila yung mga bakal. Pero isang pulis na nagpuntos sa mga kabataan, yung pinatatabi na itong mga bakal ito kasi magkakasakitan pa at para wag na rin magamit pa dahil yung ganitong bakal, yung parang chicken fence ito na pinagbabarikada, ito yung pinapalo nila yung sa mga nakashield na mga pulis na kanina nakapwesto, hindi gumagalaw itong mga naka-uniforming mga pulis na hindi bahagi ng CPM unit, nakamasid lamang sila at naghihintay ng mga susunod na utos mula sa kanilang pamulaan dito sa Manipulisi District o kaya naman ay sa NCRPO. So ito mga bata, bumabati na yung karamihan, may mga nakataas ang kamay na nagsasabing huwag tigilan na yung pagpapaputok pero umaabante sila. Teka, may mga nagbabato habang may nagsasabi na huwag magbabato, meron pa rin mga nagbabato sa mga kabataan. Samantalang itong mga pulis na nasa harapan natin hanggang sa ngayon, balot na balot lamang ng kanilang shield. Walang gumagawa, walang ginagawang aksyon hanggat walang utos sa kanila. Maliban na lamang gusto na unang inilabas na maximum tolerance ang gagawin sa mga kabataan. Ayan. Yan, marinig ko may sumisigaw ng wala-wala. Sinasabi nila, tigil, huwag magbabato, pero iba ang nangyayari. Habang may nagsasabing wag, meron pa rin nagliliparan. Kaya hindi ka pa pwedeng umabante. May mga pulis na umatras na. Nagsisimula ng umatras, nag-reposition itong mga pulis. Kung makikita yung mga bato, mga tipak-tipak na mga bato, ito may mga nagpapatok.
nasa 10 metro itong mga miyembro ng pulisya kasama ng mga tauhan ng Northern Police District at ng Manila Police District. Ang ginigit naman ng mga kabataan, sila ay papasukin o palusutin. Sinisigaw ko isa. Alis daw sinasaktan yung mga polis. Kaya dapat daw papasukin na lamang sila. Pero ito, tuloy-tuloy ang pagbabato. Tuloy-tuloy ang pagbato nitong mga kabataan na ito na hindi natin alam kung anong grupo ang kinakaanisan. Sige nga, papasukin nyo. Tignan natin kung kaya nila. Pag-amin ng isang nakausap natin, Kawawang Evelisa. nagsasagawa ngayon ng gulo at karahasan sa bahagi nito ng Ayala Bridge dito sa Nako, baka mag-declare yan si BBM ng martial law. Lagot. doon na sila malapit sa itaas na bahagi nitong tulay. May mga kasama sila na humaharang na pero hindi pinapakinggan. Tatlong lalaki ito humaharang sa Visayas na wag pero ayan. Ginagawa talaga nilang parang laro lang. Dumadampot. Ayan. Dadamputin yung mga batong unang ibinato nila pagkatapos muling ipupukol doon sa mga pulis kasi pagkatrasa na. Kung ako kay BBM, mag-step down na lang siya. Makakadip tayo ng Mag-resign ka na. dito sa area na ito ng Ayala Bridge. So hindi natin tiyak ngayon kung sasama pa itong grupong ito doon sa sinasabing magsasagawa ng pagkilos sa Menjola o talagang may iba na silang intensyon sa walang tigil na ginagawa nilang pambabato sa mga miyembro ng Manila Police District, ng Northern Police District at iba pang mga nakatalaga dito sa area nito ng Ayala Bridge. Particular na itong sa may eastbound lane, itong Ayala Bridge o yung patungo na direksyon ng Carlos Palanga. Itong pinapato nila ng mga pulis dahil doon sa kabilang bahagi ay tuluyan ang umatras yung mga pulis, bumilid na lamang sila. Teka lang, lalapit tayo sa bandang unahan dahil mukhang may pag-uusap na nangyari. Ito, may nakapwesto rin dito sa gilid. Pero nasa gilid na mukhang, teka, may pag-uusap na nangyari. Pakita natin. Pero pinutuhan nyo kami, sir. Kasi, ay, tutugod nyo na kami. Ayun na lang. Sir, sir, kasi, sir. Bakit, sir? Hindi ako nagtatawa ng mga sarili namin. Sir, sasakawat nyo na kami. Pagkupo kami. Tulungan nyo na kami, sir. Kami tayo, sir. Isa-isa din nagsasalita na itong mga kabataan ito. Pinapakasa sila ng mga pulis. Ang sinisigaw nila pang-pareho ay paabante. Yan. Hindi natin alam ano mangyayari dito. Kung bibigyan natin ng pagtaya sa numero, lagpas 100. Lagpas 100. Ito mga kabataang mga lalaki. Pasintabi na may mga narinig kayo mga kakaibang mga salita na hindi dapat narinig sa ere. Pero yan po yung sitwasyon dito sa baba. Kung makikita nyo, yung mga kaninang nasa baba, ito nagsipag-akyata na dito sa tulay. Nasa panan sila pare-paro ng tulay at sila ay lumalapit na doon sa mga polis. Tinatawag din yung mga kasama nila na lumapit pa doon sa itaas. Nagsisipag-atrasa na yung mga truck. Oops, ay hirap na naman. Doon sa mga kapuso po natin na bukod po sa radyo, tayo po ay naka-live din sa social media account ng Super Radio DCWB para makita po itong nangyayari ngayon dito sa paanan itong Ayala Bridge. Itong tulay na ito ang nabubuklay dito sa bahagi itong kalye, itong Ayala Boulevard. Ito yung paaralan o itong kalye kung saan na rin ito yung Technological University sa Philippine Normal University. At ang pagbaba ng tulay na ito sa may Carlos Palanga, naroon ang tanggapan ng Department of Budget and Management at ang unang gate ng Malacanang. Yung unang gate papasok ng Malacanang. So narito na, lumapit na, dinikitan na ng mga kabataan ito, ang mga nakabantay ng mga pulis at may ilan pa rin nagbabato. Hindi natin alam kung aatras pa itong mga pulis na ito habang patuloy. Ito namang lumalakas na yung pagtukso ng anid sa mga sandaling ito.
Yes, hanggang sa ngayon, may mga nagbabato pa rin. At bukod sa mga kabataan lalaki, kasama natin mula kanina hanggang sa ngayon, ay may mga babae na rin, mga ranista na narito naghihintay kung sila ba ay makalulusot ng mga speed ng mga otoridad. Saan ang tungo nyo, Tol? Malacanang kayo, hindi Benjola. Malacanang, susunugin namin yung Malacanang! Huwag hindi namin napasok! Huwag hindi namin napasok! Susunugin namin yung Malacanang! Ilan sa mga kabataan na rin ito ngayon na mga nagsasagawa ng protesta. Ma, nandito na ako, ma! Wala kang alam, ma! Nandito ako! Tanongin mo ano mo. Okay lang. Tatanong lang pala.